Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, amin pong ituturo sa inyo ang tamang paraan ng pagsasagawa ng sala o prayer o pagsasagawa ng sala, kung paano ito isinagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Magsala kayo, magsagawa kayo ng sala. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano ko ito isinagawa. So ito po yung pagsusumikapan namin na ituro sa inyo ang tamang paraan sa pagsasagawa ng sala. At alam natin mga kapatid na ang sala na ito ay kabilang sa haligi ng Islam. Ito ay parang gusali na hindi makukumplito kung wala itong haligi. Kaya nga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Buni al-Islamu ala khams." Kumbaga pinagtibay ang Islam para siyang gusali na sa 5 haligi. At kabilang sa haligi ng Islam ay ang sala. At ito rin ang pagitan, sabi ng mga ulama, na sa Muslim at hindi Muslim. Ibig sabihin, kapag ang tao ay hindi nagsasagawa ng sala, ay hindi siya matatawag na Muslim. At sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itong sala na ito ang unang-unang itatanong sa atin sa kabilang buhay. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah, fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi." Ang unang-unang itatanong sa alipin ng Allah sa kabilang buhay ay ang kanyang sala. At kapag yung kanyang sala ay maayos nang naisagawa, ang mga haligi at obligado nito, pag pumasa ito, papasa lahat ng kanyang ginawa. At kapag ito ay bumagsak at hindi tinanggap, hindi rin tatanggapin ng kanyang mga iba pang mga ginawa. At inshallah, sisimulan natin ngayon ang pagtuturo sa inyo sa pagsasagawa ng sala. At alam natin, ang sala natin ay may 2 raka'a, 2 tayo, 3 raka'a, 3 tayo, o kaya 4 na raka'a. 5 beses lang po yung sala natin sa loob ng isang araw. 5 lang po ang ipinag-utos sa atin. At napaka-special po ng sala dahil ang sala ay pinuntahan pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-opisina pa siya sa pinakataas ng 7 antas ng langit sa Allah subhanahu wa ta'ala, at doon pa ipinag-utos ang sala na ito. Kaya napaka-special po ng sala na ito. Kaya kailangan nating alagaan at ingatan ang sala at wag natin itong iiwanan. Kailangan nating magsala sa takdang oras nito. At dito, may mga kondisyon ang sala. Ano yung mga kondisyon ng sala? Siyempre, ang kondisyon ng sala, kailangan ikaw ay Muslim. Ikaw ay nasa tamang gulang, nasa tamang pag-iisip. Ikaw ay nasa kalagayan na dalisay, nakapagwudu o nakaligo kung ikaw naman ay kailangang maligo. At kailangan yung lugar na kung saan ikaw ay magsasagawa ng sala, kailangan malinis. Yung susuotin mo sa pagsasala, kailangan din malinis dahil kaharap mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. At kinakailangan din na magsasala ka sa takdang oras nito dahil hindi tatanggapin ang sala kung magsasala ka sa hindi oras ng sala. Halimbawa, alas 12 ang sala ng duhur, nagsala ka ng alas 11:30, so hindi po ito tatanggapin. At kasama rin dito sa mga kondisyon, ang pagtakip sa mga masisilang bahagi ng ating katawan, katulad sa lalaki, yung tinatawag nilang satrul aura, mula tuhod hanggang pusod, kailangan pong matakpan yan para matanggap ang ating sala. At kabilang dito ang pagharap natin sa kibla. Yung pagharap natin sa kibla ay kasama sa kondisyon at hindi matatanggap ang sala kung hindi tayo humarap sa kibla. At saan po yung kibla? Yung Kaaba, kung saan ito ay matatagpuan sa Makkah. At ang panghuli, kailangan po tayo ay nakapag-intensyon na tayo ay magsasagawa ng sala at hindi na po kinakailangan na tayo ay bibigkas pa na tayo ay magsasala dahil alam na po ng Allah ang nasa ating puso at ang intensyon ay hindi na po kailangan bigkasin. Kapag binigkas mo ito na ako ay magsasala ng duhur na 4 na raka o kaya maghrib na 3 raka, tunay na ito ay bid'ah, hindi ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang unang gagawin natin, ang unang hakbang na gagawin natin ay kukuha ka, kung ikaw ang imam o ma'mum,
mag-isa mo lang magsasala, kukuha ka ng sutra. Ibig sabihin ay kukuha ka ng harang sa kung saan magsasagawa ka ng sala hanggat sa lugar kung saan doon ka magpapatira pa, magsusudyod, maglalagay ka ng harang doon, nang sa ganun ang sino mang nais na dumaan sa harap mo ay pwede siyang dumaan. Kasi ipinagbabawal ng sa Islam, ipinagbawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dumaan ang tao sa harapan ng taong nagsasala. Kaya unang-unang gagawin natin ay maglalagay tayo ng sutra sa ating harapan. At pangalawa, ay yung intensyon natin dapat nakaready na tayo ay magsasagawa ng sala o anumang uri ng sala ito, duhur man ito o maghrib, tapos na po, alam na po ng Allah yan. At susunod dito yung pagharap natin sa qibla. Tayo ay haharap sa qibla kung saan yung Kaaba, matatagpuan natin ito sa Makkah. Kahit sang sulok ka ng mundo pumunta, ay kailangan nating humarap doon kabilang ito sa kondisyon ng sala. Pagkatapos dito, ay magtatakbir ka na ng takbiratul ihram. Ito po ay haligi at hindi matatanggap ang sala kung wala ito. Siyempre yung pagtayo mo na ito, yung qiyam, yung pagtayo mo ay haligi rin po yan. Hindi po matatanggap ang sala kung ikaw ay nagsala ng nakaupo. Maliban lang kung ang sala mo ay sunnah. Pero kung ang sala mo ay yung mga obligado, hindi tatanggapin ang sala ng nakaupo, maliban lang kung siya ay kinakailangan na maupo. Pero kung kaya niyang tumayo at umupo pa rin, hindi tanggap ang kanyang sala. Dito, pag sabi mo ng Allahu Akbar, yung kamay mo, kailangan ay nasa pagitan ng tainga at ng balikat. Nakaharap yung kanyang palad sa qibla at hindi yung masyadong mataas sa tainga o kaya mababa sa kanyang balikat. Yun po ang unang-unang gagawin natin. Then, pag sabi ng Allahu Akbar, yayakap ka na at ilalagay mo ang iyong kaliwang kamay sa dibdib at ipapatong mo ang kaanang kamay sa iyong dibdib. Ito po ay sunna po, yung paglagay sa ating kamay dito sa ating dibdib. Pagkatapos mo mailagay ito, ikaw ay nakaharap sa kung saan magsasagawa ka ng sujud, magpapatira pa, huwag ka nang lumingon kaliwa kanan o sa taas. At iyong bibigkasin ang dua, yung tinatawag nilang dua al-istiftah. Ito po yung dua, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. So yun po ang dua na unang-unang bibigkasin mo sa unang tayo mo sa pagsasagawa ng sala, kahit anong sala ang iyong isasala. Pagkatapos mo mabigkas ito, ay bibigkasin mo na yung mga sunnah katulad ng A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Then, Bismillahirrahmanirrahim. Then, basahin mo na yung suratul Fatiha. Babasahin mo na yung suratul Fatiha at ang pagbabasa ng suratul Fatiha, ito po ay haligi at hindi pwedeng iwanan kasi hindi po matatanggap ang ating sala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. At yung sura, pagkatapos ng sura Al-Fatiha, ito po ay binabasa po sa 2 raka'a lamang. Ito po ay sunna sa unang 2 tayo. Katulad halimbawa sa mga lahat ng sala, yung unang 2 tayo, dadagdagan po natin ito ng sura na maiiksi lamang sa mga nahihirapan magsaulo. Pwede na po yung suratul Ikhlas, suratul Falaq, suratul Nas, suratul Kafirun, o ano pang sura o ayah mula sa mahabang sura na babasahin niya ang ayah na ito o sura na ito pagkatapos ng sura Al-Fatiha, at ito po ay sunnah. Kung sakaling maiwan mo ito at ang Fatiha lamang ang nabigkas mo o nabasa mo, ay tanggap pa rin ang ating sala. Pagkatapos dito, ikaw ay magsasagawa na ng ruko at magsabi ka ng Allahu Akbar. Pagkatapos mong basahin ang Fatiha at ang sura, ikaw ay magsasagawa ng ruko. At ang kamay mo ay ilalagay mo sa iyong tuhod at nakakalat ang iyong mga daliri sa iyong tuhod at ang iyong ulo at ang likod ay pantay. Ang iyong ulo at ang iyong likod ay kinakailangan ito ay pantay.
Kumbaga, kung lalagyan natin ng bola ay hindi malalaglag o mahuhulog ang bola mula sa iyong likuran at babasahin mo sa iyong ruko ang Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ito ay 3 beses mo ito babasahin. Ito po ang binabasa sa ating ruko. Pagkatapos mo itong basahin mula 1 hanggang 3 beses, ay babalik ka ngayon sa kinatatayuan mo at igaganito mo ulit yung palad mo, katulad ng ginawa mo nung una, nakaharap sa kibla at sasabihin mo ang Sami Allahu liman hamida at yun ang bibigkasin mo at ikaw ay tatayong straight dahil ito po ay haligi rin yung tinatawag natin na al-i'tidal. Kailangan ikaw ay straight sa iyong pagtayo. Huwag yung pagka Sami Allahu liman hamida, didiretso ka na magsujud kasi hindi po matatanggap ang ating sala. At yung kung isakali na ikaw ay ma'mum o kaya yung imam, so ang dua naman pagka sabi ng Sami Allahu liman hamida, babasahin natin ng Rabbana walakal hamd. Sapat na po yun. Rabbana walakal hamd. Kung dudugtungan mo ito ng ibang dua, pwede rin nadugtungan na Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi, mil al-ardi wa mil as-samawati wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. So, sunna po yun. Pero kung hindi mo kaya, okay na po yung Rabbana walakal hamd. Pagkatapos, ay magsasagawa ka naman ng Allahu Akbar at ikaw na ay magpapatira pa o magsusujud. At kinakailangan na ikaw ay kailangan nakadikit sa lupa ang 7 parte ng ating katawan. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum." Kailangan po nakadikit sa lupa ang iyong noo. 7 'yon. Ano yung 7? Ang noo at ilong, isa na po 'yan. At ang iyong palad sa lupa, kailangan nakaganito ang iyong 2 palad. Okay? So 2, 3. So ang iyong tuhod nakadikit din sa lupa. 3, 4, 5. At ang mga dulo ng iyong hintuturo sa likod, sa paa, yung mga daliri, nakaganyan po yan, yung iyong daliri sa likod, ay 2 paa, so 6, 7. So yun po yung 7 na obligadong nakadikit sa lupa. At ang ating kamay ay kailangan hindi po nakadikit sa lupa ang ating siko, kundi nakataas po yan. Dahil ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag siya ay nakasujud, nakikita ang maputing kilikili ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang babasahin natin sa sujud ay Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. So 3 beses natin bibigkasin o babasahin ang dua na Subhana Rabbiyal A'la. At sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa'amma fi sujud, fa'akthiru fihi ad-du'a." Pwede niyong damihan ng dua. Pwede kayong manalangin habang kayo ay nakasujud. Kahit hindi Arabic ang inyong bibigkasin diyan sa sujud, ay kung hindi niyo kaya ang mga dua na itinuro sa atin ng propeta, ay pwede po natin bigkasin ito sa sujud. Pwede po natin bigkasin sa sujud at pwedeng intensyon na lamang dahil alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating panalangin kahit ito ay nasa puso lamang natin. Pagkatapos noon, magsasabi ka ng Allahu Akbar at ikaw ay uupo at ilalagay mo ang 2 kamay mo sa iyong tuhod. Ilalagay mo yung kamay mo sa tuhod at ang iyong paa ng kaliwa, uupuan mo ang iyong paang kaliwa at ang iyong paang kanan, hindi mo siya uupuan at kailangan yung hintuturo, yung mga daliri ng paa mo ay nakaharap sa kibla yung kanang paa mo. At yung kaliwang paa mo ay uupuan mo at yun po ang tinatawag natin na iftirash. Yun po ang tinatawag natin na al-iftirash. Ngayon, ang babasahin natin dyan, sapat na po yung basahin natin na Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Sapat na po yung basahin natin ng Rabbi ghfirli ng 3 beses. O mayroon ding dua na babasahin natin maliban doon, sabihin mo na Rabbi ghfirli, warhamni, warzuqni, wa'afini, wahdini, wajburni. So pwede rin po nabigkasin mo yun habang ikaw ay nasa pagitan ng dalawang sujud. Pagkatapos mong bigkasin yun, ay babalik ka ulit sa sujud kasi ang bawat isang tayo ay may 2 patira pa o 2 sujud. So babasahin mo rin ulit kung ano yung binasa mo doon sa kanina sa pagsujud na Subhana Rabbil A'la o ano, tapos ay pwede kang magdua ng kahit anong dua dahil ang pinakamalapit, pinakakatugon-tugon na panalangin na tinutugon ng Allah na habang ikaw ay nakasujud. At
babalik ka rin, tatayo ka ulit. Kung ano yung ginawa mo nung una, gagawin, kung yung itinuro natin sa unang tayo, gagawin mo yun, ginawa mo. Okay? Kung dalawang raka. Kung dalawang tayo lang, so tatayo ka ng isa pa, gagawin mo kung ano yung tinuro ko sa iyo, uulitin mo lang yun, then uupo ka, na pinakalas na upo, at magtatasyahud ka. So ano yung tasyahud? Ibig sabihin, pwede ka nang tumingin doon sa kamay mo, sunna po na tumingin ka sa kamay mo, igaganito, parang susuntok ka, ikaklose mo yung kamay mo at ituturo mo yan, at bibigkasin mo ang at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. So, pwede ka nang tumigil doon. Pwede ka nang tumigil doon at kung ikaw ay magdadagdag pa ng isang tayo. Pero kung last na yan, katulad halimbawa ang sala mo ay Friday, Jumu'ah, o Idul Fitr, o Idul Adha, o kaya ay Fajr, so pwede mo nang idugtong yung huli, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. So, kung tatapusin mo na, pagkatapos nun, ay pwede kang magdua. Kung gusto mo pang magdua, pwede mong idua ang Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kung gusto mong magdua after ng tashahhud, kung hindi naman walang problema at ikaw ay magsabi na ng assalamu alaikum wa rahmatullahi lingon sa kanan at bibigkasin mo ulit ang assalamu alaikum wa rahmatullahi lingon sa kaliwa at pagkatapos ay tapos na po yung sala. Kung sakali naman ang sala ay tinatawag natin na thulathiyya o as-sala ar-ruba'iyya, ibig sabihin katulad ng Maghrib o kaya ng Isha, yung taga-apat na sala, katulad ng Duhur, Asr, at saka ng Isha, ay kinakailangan doon sa pangalawang upo mo, titigil ka lang doon sa Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Then, dadagdag ka ng isa na namang tayo, at kung ano yung ginawa mo nung unang tayo, gagawin mo rin sa pangatlo hanggang pang-apat, kung Maghrib, uupo ka na sa pangatlo at magsisimula ka sa at-tahiyatu lillah hanggat sa dulo, tatapusin mo na ito at magtataslim ka na, mag-assalamu alaikum sa kanan at lilingon ka ulit sa kaliwa at magsasalamu alaikum. At kung apat na raka'a, ay dadagdagan mo ng dalawa pa at doon sa huling apat na raka'a, doon sa pangatlo at saka doon sa pang-apat, ay wala na po tayong sura na babasahin. Kahit na sabi ng mga ulama na kung magbabasa ka ng sura pagkatapos doon sa Fatiha, sa pangatlong tayo at pangapat na tayo, wala rin problema, pero wala na pong sura na babasahin doon. At doon po, pagka ikaw ay tapos ng magsala, ay pwede ka nang lumingon sa mga tao, lilingon ka na sa mga tao, tanda na ikaw ay tapos ng magsala kung ikaw ang imam at doon ay pwede mo nang bigkasin ang mga dhikr o pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dito mga kapatid, nagtatapos ang aming pagtuturo sa inyo sa kaparaanan na sa tamang pamamaraan sa pagsasagawa ng sala, na katulad sa pagsasagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hanggang dito na lamang po. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.